ang pangdaigdigang ministeryong ng tape ni William Marion Branham. Magandang umaga, Marso 22, 2025. Sinabi ni Brother Branham, "Kita nyo, panatilihin kanyang magkasama at kung hayaan lang natin ang pananalin tayo ng banal na espiritu, magiging isa tayo." Narito ang mga agila na nagtitipo ng sulat mula sa Jeffersonville, Indiana. Ngayon, narito ang kapatid na si Joseph Branham. Minamahal na tagapakinig ng tape. Tanong, nasa perpektong kalooban ba tayo sa pamagitan ng pagpapatugtog ng mga tape? Sagot, oo. Tanong, kailangan ba ng nobya na higit pa kaysa sinabi sa mga tape? Sagot, hindi. Tanong, may nawawala ba tayo sa pamagitan lamang ng pakikinig sa mga tape? Sagot, hindi. Tanong, maaari ba tayong maging nobya sa pamagitan lamang ng pakikinig sa mga tape? Sagot, isang pinakamariin, oo. Ngayon tandaan, walang maipahayag ang Diyos ay walang gagawin kahit kailan hanggang sa una niyang ibubunyag ito sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Kaya ang kailangan lang natin ay sinasalita at nasa mga tape. O kaya kapag ang kanyang ikapitong anghel ay bumalik sa mundo, pagkatapos sasabihin niya sa amin, "Oh, nobya, isipin natin kung ano ang nagaganap kasama ang nobya ni Kristo sa buong mundo. Pinagsasama-sama ng Ama ang kanyang nobya sa pamagitan ng kanyang tinig at dumadagong dong. Ganito ang sabi ng Panginoon." Tandaan, sinabi niya sa amin kung ano ang mga kulog. Isang malakas na pumapalakpak na ingay ng isang kulog ay ang tinig ng Diyos. At ano ang tinig ng Diyos sa nobya? Ang ikapitong mensahero ng Diyos na si William Marion Branham. Sinabi niya na may darating na 7 mahiwagang kulog na hindi man lang nakasulat. At sa pamagitan ng 7 kulog na iyon, makakasama nito ang nobya para sa pag-agaw ng pananampalataya. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanyang mga propeta. Kung mayroon siyang isang mas mahusay na sistema, gagamitin niya ito. Pinili niya ang pinakamahusay na sistema sa simula at hindi niyang maaring at hindi magbabago. Sa gayon, ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa pamagitan ng kanyang ikapitong anghel ay pinagsama ang kanyang nobya at binigyan tayo ng pananalig na pananampalataya. Ang iglesia ay hindi nagtaka mula pa noong 1933 sa ilog ng araw na iyon na si William Marion Branham ay ang tinig ng Diyos na dumadagundong. Sa gayon, sabi ng Panginoon at ipinadala upang tumawag, magtipon at mamuno sa nobya. Nais kong anyayahan kang makinig sa amin linggo ng alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang binubuksan ng ating Panginoong Hesus ang libro, Punitin ang Silyo, at ipinadala ito sa lupa sa kanyang ikapitong anghel upang ipakita ito sa atin. Brother Joseph Branham. March 23, 2025. Pizza. Linggo, Marso 23, 2025. Mensahe, ang ikalawang tatak, 63-0319. Oras, alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville. Mga banal na kasulatan na basahin bago pakinggan ang mensahe. San Mateo, Kapitulo 4, versikulo 8. San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 25 hanggang 26. San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 6. San Marcos, Kapitulo 16, versikulo 16. San Juan, Kapitulo 14, versikulo 12. Pangalawang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 3.
Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 12. Pahayag, Kapitulo 2, versikulo 6. Pahayag, Kapitulo 6, versikulo 3 hanggang 4. Ika-17 kabanata. Pahayag, Kapitulo 19, versikulo 11 hanggang 16. Joel, Kapitulo 2, versikulo 25. Amos, Kapitulo 3, versikulo 6 hanggang 7. Tinatapos nito ang liham. Tandaan na mag-subscribe at pindutin ang kampanilya para sa mga abiso. Kapag may mga banal na kasulatan, lagi kaming nagbibigay sa iyo ng isang video na basa sa iyo ng banal na kasulatan para sa iyong kaginawaan sa YouTube. www.branhamtabernacle.org at www.sthefellowship.info. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.